So, ngayon po ay parang wala naman tayong time limit. No? So, kaya ko na po ito hanggang alas 2 ng hapon. Dito na tayo mag-abutan ng pagdak ng barko. Nakakatuwa lang po kasi yung mga nagsisimba po na ina-approach kami, tapos parang nakakasimba daw sila araw-araw, no? Kung kailan pa nasa barko, tsaka nakasimba araw-araw. Kaya kalain nyo yan, di ba? Nung wala sa barko, hindi nakakasimba araw-araw. Nung nasa barko na nakasimba araw-araw. Kaya nakakatawa din po. And anyway, yung gospel po natin ngayon is about the Lord teaching us how to. This is the only prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, no? Pero kaya sabihin, kung ito yung tinuro niya, sabi ko, itong prayer na to, dapat, no, sapat na para baguhin tayo, no? Sapat na kasi kung ito lang yung itinuro niya, sapat na dapat ito para baguhin tayo. Kaya lang siguro nga, dahil minsan, naging automatic na sa atin pag dinadasal. Minsan hindi na natin nararamdaman ano nga bang ibig sabihin ng mga panalangin. No? Kaya minsan, di ba, parang kahit tayo, minsan nagdadasal ng dasal, no? Sa kahit dasal ka ng dasal, kung hindi babaguhin ang asal, hindi ka magiging banal. I remember, meron kinukwento si Brother Bo Sanchez sa akin. Kilala niyo ba si Brother Bo? Yes. Sabi niya, meron daw isang kaibigan siya na babae. Pagkatapos sinabi niya dun sa kay Brother Bo na hiniwala niya na naghiwalay na sila nung husband niya. Nung hiniwalayan na daw niya yung husband niya. Sabi daw ni Brother Bo, why? Sabi niya, nakikita ko yung husband mo serves the church. No? He's a lay minister. Sabi pang ganun. He's very religious. Sabi niya, sabi daw nung babae, oh yes, Brother Bo, he's very religious, but he is not kind. May ganun talaga. Di magkaiba pala yun. He's very religious, but he is not kind. Ibig sabihin, walang nababago doon sa kanyang pagdarasal, marahil, no? So kaya, siguro, magandang pagnilayan din natin ng yung isang dasal na tinuro sa atin, Our Father. No? Kasi yun pa lang daw, dapat sapat na for us, no? Para mabago. Kaya siguro balikan natin. Tingnan natin ganito nga ba tayo magdasal. Diba sabi, ano yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Next, thy kingdom come, thy will be done. O yun muna. So, ibig sabihin, parang feeling ko, hindi ko alam kung ako lang, na ano ko lang to, parang napag-isip-isipan ko lang. Siguro kahit dun sa prayer na tinuro, merong order na dapat sundin. So, una muna is, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Parang pupurihin mo muna ang Panginoon. No? Papupurihan mo muna siya. Hallowed be thy name. No? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pagkatapos mo siyang papurihan, titingnan mo, no? Thy kingdom, thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyari ang iyong kalooban sa buhay ko. After mo siyang purihin, titingnan mo yung sarili mo. Ang nangyayari ba nga ba sa buhay mo, yung kalooban niya? No? Tapos pagkatapos doon, anong kasunod? Give us this day, tsaka ka palang manghihingi. Ang problema sa atin, pagpunta sa simbahan, pagluhod, hingi agad. Panginoon, wala na ako akong pambayad sa kuryente. Panginoon, bayaran ho sana ako nung umutang sa akin. No? Hindi ka pa nagpupuri sa Diyos. Hindi mo pa tinitingnan yung sarili mo. If the will of the Lord is being done in your life, nakahingi ka na kagad. No? Buti na nga lang hindi ako ang Diyos. Di ba? Buti na lang iba ang Diyos kaysa kay Father. No? Kasi kung ako ang Diyos, hindi mo nga sinusunod kalooban ko, ba't ko naman ibibigay sa iyo hinihingi mo? Di ba? Parang siguro sa mga magulang. Sino mga taas ang kamay dito ng mga magulang? Taas ang kamay ng mga magulang. Kunwari, meron kayong dalawang anak. No? Tapos yung isang anak nyo, talaga namang bawat sabihin ninyo, sinusunod niya.
Yung isa namang anak ninyo, lahat ng sabihin nyo, yun naman ang kinokontra niya. Sinong mas masarap bigyan? Yung sumusunod, hindi ba? Minsan nga, hindi pa hinihingi, binibigay mo na. Di ba? Kaya siguro sabi ng Panginoon, our Father, hallowed be thy name, pinupuri ka namin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tingnan mo muna, ginagawa mo ba yung kalooban ng Panginoon so that you are worthy to ask kung ano man yung hinihingi mo. Kunwari lang po, yung aking, sabi ko nga, hindi ito tinuturo ng Santo Papa, naisip ko lang to. Hindi ito yung tinuturo na dogma o kung anong mga ganyan-ganyan. Kung kunwari yun lang yung pagbabatayan natin. So titingnan mo muna, pinupuri mo ng tama ang Panginoon. Tapos yung buhay mo talagang ayon sa kanyang kalooban. Yung dalawang yun, sino ho dito ang talagang sa tingin mo, karapat dapat kang humingi kung ano yung kailangan mo? Taas ang kamay. Ay, wala. Hindi nga. Talaga. Nahiya. Nahiya po. Sabihin, ako nga hindi din makapagtaas eh. Hindi nga ako kapag hindi ba? So, importante pala yun. Na, Lord, ito yung pinapupurihan kita, tulungan mo akong gawin yung kalooban mo. At baka sakali na maging karapat-dapat tayo. Minsan nga, yung mga hinihingi natin, akala mo hindi binibigay. Yung pala, binibigay na, kaya lang you are not yet ready for it. Kaya naibigay na pala sa'yo, na sayang lang. Kasi you are not ready for the blessing. So yun, tapos anong pagkatapos noong give us this day our daily bread and forgive us, okay na sana yun, di ba? Kaso may kasunod, as we forgive, di ba? Tayo, minsan dami-dami nating nagagawa sa Panginoon, pero pinapag-awan tayo. Pero ikaw, minsan di nabayaran yung 3,000 inutang sa'yo. Dala-dala mo na, hindi mo na pinansin yung kaibigan mo, dahil sa hindi binayarang utang. Napanood ko sino ba yung napanood ko? Si Gloria Diaz. Sabi ko, magpapautang ka daw, nung ipautang mo, yung okay nang hindi ka bayaran at hindi masisira yung pagkakaibigan nyo. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Pag may mangungutang sa akin, may limit ako yung kahit hindi na ako bayaran. Magkano? 20 pesos. Hindi mo na ako bayaran, sa'yo na yan. So naman, hindi tayo magkakaproblema. Di ba? Mukhang may nanonood sa akin sa online na may sumagot dito, 20. So ayun, hindi ba? So ano kaya, yung isang araw nga sabi ni Father Max, di ba? Yung forgiveness, madalas hindi yan para sa pinapatawad mo eh. It is for you. It is for you. Kaya ka nagpapatawad, to free yourself, para palayain yung sarili mo. Hindi ko alam kung nadinig na ninyo yung kwento sa States. Merong isang babae, si Marisa Tomei or ano nangyari? Nakipaghiwalay siya dun sa kanyang boyfriend. Tapos sabi nung boyfriend niya, bago tayo maghiwalay ng tuluyan, can I just meet you for the last time and hug you? Di ba? Pagkatapos sabi, okay. So, yung pinuntahan ng boyfriend niya, yung si Marisa, tapos paglabas ng bahay ni Marisa, andun yung boyfriend niya, so nag-embrace sila. Hindi alam ni Marisa may dalang panaksa. Pagkakot na ganun, sinaksak siya 36 times. Mukha, lahat, lasog-lasog yung katawan niya. Pero nabuhay siya. At nahuli din yung ex niya. Nung nahuli yung ex niya, siyempre pinagaling muna si Marisa, tapos dun sa trial, sinabi niya doon andyan yung sumaksak sa kanya, nandito si Marisa. Sabi niya, binigyan siya ng chance nung judge na kausapin muna. Sabi niya doon sa sumaksak sa kanya, I forgive you even if you are not asking for it. By forgiving you, I am telling myself that you have no hold on me anymore. Grabe, di ba? Kasi hanggat hindi ka daw nagpapatawad, ibig sabihin, hawak ka pa rin.
nung taong nakasakit sa'yo. No? Tapos ang maganda nun, nung yung nagligtas sa kanya na paramedics, no? Nagligtas sa kanya na paramedics, naging magkaibigan sila, naging husband niya. Ang ganda, di ba? Gusto nyo ring magka-husband? Pasaksak din kayo ng 36 times. Alam nga namang ganun-ganun lang yun. Siya, bago nagkaroon ng mabait na husband, nasaksak 36 times. Sinong gustong magkaroon ng mabait na asawa dito? Taas ang kamay. Ayaw na. Joke lang po yun. Pero ganun yung naging story, search nyo sa internet. No? Pero yun, no, nung mapatawad niya, no, parang sinasabi niya, I can move on with my life nang wala. Kasi mahirap po magdala ng sama ng loob sa ating dibdib. Di ba? Gusto ni Lord, masaya tayo. Ang hirap maging masaya pag may dala-dala ka. No? Sa amin bang mga pare, may alabang nakakasakit? Meron din. No, meron din po. Diyos ko, sa damakmak na mga chismosa sa parokya. No, pero ako, I forgive them. And I just pray for them. Diba? Sabi ko, Lord, itong mga chismosang to, pinapatawad ko sa kanila. And I pray for them, Lord, kunin mo na sila. Diba? Wala akong problema. Kasi ayaw ng Panginoon na nasi-stress yung kanyang pare. Aba? Kaya awa ng Diyos, sa 6 na taong ko sa St. Peter, wala pang nang iintriga sa akin. Natatakot maipag-pray ko. Effective yun, Father. Try nyo. Sabihin nyo, sabi ni Father Alan, sige, intrigahin nyo ako, pero ipag-pray ko kayo. Kunin na kayo ni Lord. So yun po, no? So sana tayo, no, yung mga nakagawa ng pagkakamali sa atin, the Lord wants to free us of this anxiety. No? Sabi mo, ang saya-saya mo, biglang nasa lubong mo, puwisi talaga, tapos biglang nawala yung peace mo. Samantalang yung nakasakit sa'yo, saya-saya. Ikaw na nasaktan, no? Actually, parang sabi nga, anger is punishing yourself with the mistake of another person. No? And lastly, nakasama dun sa panalangin, kaya pala talagang siguro kung susundin mo talaga yung prayer na yon, magiging mabait ka somehow. Kasi sa prayer, pinagdadasal mo na ilayo ka sa tukso. Ilan sa atin ang nagdadasal na ilayo tayo sa tukso. No? Minsan tayo pa ang lumalapit sa tukso. No? Alam mo na pagka ginawa mo to, magkakasala ka. Sabi nga ni Father, favorite sins. No? Kasi, kaya paborito yan. Alam mo na, automatic, pag ito ginawa mo, magkakasala ka. But you still continue to do it. It became your favorite sin already. No? So, sa halip na magdasal ka na, ilayo niyo po ako, Panginoon, sa pagkakasalang ito. Diba? No, parang merong isang lalaki na, pwede ba mag-joke dito, Father? Para naglalakad yung lalaki, tapos merong isang babae na nagpapakyut sa kanya. No? Yung una yung suot na parang maganda yung gown, papakyut. Di pinapansin nung lalaki. Sabi nung lalaki, Panginoon, may nangaakit po sa akin, pipikit ko ang mga mata ko. Sabi niya, so pikit siya, lakad siya. Mamaya, meron na namang isang babae, naka-miniskirt na. Sabi niya, Panginoon, hindi. Ipipikit ko ang mata ko. Sabi niya gano'n. Naku, mamaya, nung pangatlo na, naka-bikini na lang yung babae. Sabi niya, Panginoon, ikaw na ang pumikit. Nakakadalawang pikit na ako. Ikaw na ang pumikit. So hanggat ikaw ang pumipikit, hindi ka pa nagkakasala. Pero pag pinapikit mo na ang Panginoon, ibig sabihin, you already succumb to that temptation. Sana, pag may mga ganitong temptation, parati tayong pipikit. Tayo ang pipikit para masunod natin kung anong gusto ng ating Panginoon sa buhay natin. At sana, the next time that we pray, mamaya siguro kantahin natin yung Awa namin. The next time we pray the Our Father, let us feel and let us mean the prayer. No? Damihin talaga natin yung panalangin. And maybe, just maybe, baka nga
kahit yun lang yung panalangin, pagka sinabuhay mo talaga, it is more than enough to make us closer to the Lord. Amen? Amen. Let us all rise.